Kilala ang archipelago ng Pilipinas sa international stage bilang isang tropikal na bansa na puno ng sorpresa para sa mga turista. Ang ating mga sunny beaches, tropical rainforests at mga makukulay at masisiglang mga pista ay ilan lamang sa mga kayamanan ng bansa na ating ipinagmamalaki sa buong mundo. Ngunit dala ng ating posisyon sa equator at pabago-bagong panahon, nararanasan natin ang kinatatakutang mga bagyo, El Niño, La Niña at iba pang mga nagdudulot ng kahirapan sa ating bansa. Sa episode na ito, ating alamin ang ilan sa mga problema sa klima na ating nararanasan at tuloy-tuloy na nilalabanan. Ikukwento rin natin ang isa sa mga hiyas ng turismo sa Pilipinas, ang Makulay na Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon. Ako po si Carla Lizardo at samahan ninyo kami rito sa Report kay Boss. Matinding init ang naranasan ng bansa sa pagpasok ng taon bunga ng El Niño. Dahil dito, malalang tagtuyot ang hinarap ng ating mga magsasaka na naging sanhi ng pagkagutom sa ilang lugar sa Pilipinas. Maaga pang naging pagresponde ng ating pamahalaan at ngayong patapos na ang El Niño, La Niña naman ang ating dapat na paghandaan. Para sa buong detalye, narito ang First Agenda. Ang El Niño, ito po yung kaganapan sa karagatan, kung saan ang karagatan ng Pasipiko ay umiinit. Ang epekto po nito sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng malaking kabawasan ng ating ulan. At maaaring tumatagal ito at nakakaranas ang ating mga kababayan ng kakulangan sa tubig. Bago pa man matapos ang 2015, matinding init na ang tumama sa Pilipinas bunga ng El Niño. Bagamat ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mas malala ang nararanasan ng ibang bansa sa Asia. Sa Pilipinas, ang Western Mindanao ang pinakatinamaan ng El Niño, partikular ang mga lalawigan ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat, Cotabato at Sarangani. Isa sa mga epekto ng matinding init ng panahon ang pagtuyo ng lupa at hindi biro ang bunga nito sa mga pananim. Yung mga palay na nakatanim at walang tubig sa sanhi ng El Niño, yung mga lupa ng pinitak ay nagkakabitak-bitak kasi nga walang tubig. Naapektuhan yung mga tanim na palay. Kaya pagdating ng almost mga 30 to 40% lang ang inaari ng magsasaka. Kasi nga yung palay hindi nasustayan ng tubig. Dahil wala nga ulan, El Niño, apektado rin sa mga kinikita ng mga magsasaka at saka yung mga gapas. Kasi pangkaraniwan kasi, pagka may tubig sa ektaryang sakahan, palay, mga more or less, mga 100 kaban ang inaani nun. Kung dumating nga yung El Niño, walang tubig, ang palay, hindi nasustayan. Kaya baka hanggang 20, 35, 30 kabans lang ang inaani. So laki na talaga nang nawawala pagka dumating sa atin yung El Niño. Dahil dito, mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga pagsisikap nitong matulungan at protektahan ang mga magsasaka. Mula Enero hanggang Abril ngayon taon, umabot na sa 310 million pesos ang inilagak ng DA para tugunan ng mga pangangailangan ng local farmers. Namahagi ito ng mga kagamitan sa pagtatanim tulad ng hybrid at certified seeds, fertilizers, soil ameliorants, shallow tube wells, pump equipment, crop insurance at iba pa. Para sa regional field offices, nagbigay ng mahigit 200 milyong piso ang ahensya na bahagi ng Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga lupang sakahan. Nagsagawa rin ng DA ng cloud seeding operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, nakaranas naman ng water shortage ang ilang residente. Pero bago pa man lumala ang epekto ng El Niño, agad na itong naagapan ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Water Resources Board. Yung National Water Resources Board is a quasi-judicial body, regulatory body na nag-regulate on the use of water resources in the country as well as
We also regulate yung operation of waterworks operations throughout the country. Ito ay one of the strongest na El Nino na nag-occur dito sa Pilipinas. Ito ay comparable sa 1997. So halos magkasinlakas sila in terms of yung magnitude, yung strength ng impact niya. So ang ginawa ng National Water Resources Board, we have yung technical working group. Nung nag-umpisa na itong El Nino na ito, minomonitor namin yung daily water level elevation, yung sa Angat, and then nagkaroon kami ng mga projection kung gaano katagal ang magiging impact nito in terms yung supply sa inflow. So nung nakita namin na pababa ang level nito, plano kami kung anong gagawin. And one is yung magre-reduce ng water allocation sa Metro Manila. Hindi namin ibibigay yung full requirement ng Metro Manila. And in terms dun sa irrigation, because irrigation is also one of the users of Angat Dam, hindi namin ibinigay yung full requirement nila sa irrigation nung sa wet nung last year, 2015. So, hindi, imbes na mag-rely sila sa Angat, nag-reduce sila ng irrigable area na pwedeng sustinahan ng available rains in the area. Idinaos ng NWRB ang Water Month celebration noong Marso para ihatid ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig. We conducted several activities like symposium, mga meetings, and yung mga awarding of yung mga water champions to realize bigyan sila ng mga recognition in the water conservation aspect. So yung team natin last World Water Day celebration here in the Philippines, yung water and jobs. So ito, nire-relate niya yung relationship ng work and yung environment. Because yung jobs, yung work ay nag-spearhead ng economic development. But siyempre, mayroon tayong yung corresponding epekto sa environment, especially sa water. So may hina-highlight namin yung relationship between work and yung environment, which is water or the water sector. Bagamat matindi ang init na ating nararanasan, ayon sa Pag-asa, hindi pa nangyari sa Pilipinas ang magkaroon ng napakahabang panahon ng tagtuyot. Sa katunayan, ngayong buwan ng Mayo nagsimula na ang pagulan, na hudyat na pabalik na ang ating klima sa tinatawag na neutral condition patungo sa panahon ng La Nina. Magkakaroon tayo ng La Nina condition by the end of August, and then we will have a La Nina episode at the end of the year. Yan po ang sinasabi ng mga computer models na kung hindi magbabago ang kondisyon at ang panahon o yung climate system ay will behave in accordance with the estimated of the computer models, ganun na mangyayari. Kaya lang dynamic kasi yung nature, pwedeng magbago yun. At yun ang dahilan kaya palagi tayo nagmo-monitor. Pagdating ng nabuo na, nagkaroon na tayo ng La Nina episode, on the last quarter of the year, tandaan natin ang maapektuhan nito karamihan ay yung mga nasa eastern part of the Philippines. Yan yung bahagi ng Isabela, nandoon nakaharap sa Pacific Ocean, Quezon Province, Bicol Region, Samar Leyte,
Surigao and Agusan, Compostela Valley, and Eastern Davao. Ayon pa sa Pag-asa, tuwing buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero, nararanasan ng malakas na pagulan sa mga lugar na ito. Posibleng lalo pa itong paiigtingin nila Nina na maaari magdulot ng pagbaha at landslide. Kaya't payo ng Pag-asa, Manatili po kayong nakaantabay sa mga informasyon na bibigay po ng Pag-asa. Tandaan natin na ang mga komunidad at mga individual na aksidente o nakakaranas ng pinsala, malaking pinsala, ay yung po mga taong kulang sa kaalaman at kulang sa impormasyon. ang NWRB naman, bagamat hindi pa tumitindi ang pagulan, binabantayan na ang Angat Dam. Prepare natin ito yung in terms of yung magiging water elevation niya, yung storage niya to accommodate yung magiging effect ng La Nina, because kung may La Nina tayo, malalakas ang ulan. At gusto natin malaki ang storage ng Angat Dam. So ngayon pa lang, dinidesign na namin yung ano ang magiging level nito, yung magiging level nitong start of the rainy season para hindi masyadong mataas in order to accommodate more rains during the occurrence of La Nina. And of course, yung kung ano yung gagawin natin sa flood preparation, yun, tinitignan natin kung ano yung mga scope, yung magiging areas to be affected by the La Nina, kasi marami tayong mga low-lying areas. Payo ng NWRB, kahit nagsimula na ang tag-ulan, dapat pa rin makagawian ng pagtitipid at pag-iimbak ng tubig. At para maiwasan ang pagbaha, iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga drainage system. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman higit sa panahon ng mga kalamidad, tulad ng labis na pag-iinit ng klima at malakas na pag-ulan, para maiwasan ang kapahamakan, maging alerto at makibalita sa mga pangyayari sa kapaligiran. Isa sa mga pinakasikat at paborito ng mga turista na tatak ng ating kultura ay ang makukulay at magagarbong pista na inaalay para sa relihiyon at tradisyon. Ang mga sayawan, kompetisyon, kainan at iba pang mga masisiglang paggunita sa mga pista ay ilan lamang sa mga nagpapatunay na masayahing karakter ng mga Pinoy. Isa sa mga pinakasikat sa pista na ito ay ang natatangi at makulay na Pahiyas Festival. Ano nga ba ang Pahiyas Festival at ano nga ang makikita rito? Ating silipin yan sa Tatak Pinas. Naging parte na ng ating kultura at pananampalatayang Kristiyano ang pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan. Isa na nga rito ang San Isidro Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon, na dinarayo ng milyong-milyong turista tuwing buwan ng Mayo. Lingid sa kaalaman ng ilan, ang kapistahang ito na tinaguri ang longest installation art sa bansa dahil sa makulay na dekorasyon nito ay meron ding makulay na kasaysayan. Ito pong kapistahan ni San Isidro Labrador ay inintroduce ng mga Franciscan missionaries humigit kumulang mga 1600s. Bagaman ang bayan po ng Lucban ay tinatag noong 1595, ang
paglalagay po kay San Isidro Labrador bilang patron ng mga magsasaka ay na-introduce lamang dito humigit kumulang mga 1630 to 1640. So kaya itong mga native na Lukban ay na-convert sa Christianity na hindi sinira ng mga paring Franciscano ang kanilang matandang kultura ng pag-aalay sa kanilang bathala. So hanggang sa ito po ay nung una ng mga Lukbanin ay nag-aalay sa loob ng simbahan, dinadala ang ilang sa kanilang mga the best farm produce at ito niaalay nila sa loob ng simbahan hanggang sa dumating ang panahon na siguro sa pagdami ng mga inaani nila ay halos nagsisikip na sa loob ng simbahan. At during that time ay in-advise ng parish priest na ang kanilang mga products ay ilagay na lamang sa harapan ng mga bahay at dadaan ng prosesyon kasama ang imahe ni San Isidro Labrador at gayon din ang kanyang asawang si Maria Torralba at doon babasbasan ng pari ang kanilang mga inanang produkto. Ilang taon, bali dito naman talaga ako pinanganak. So, 42 years old na ako ngayon. So, taon-taon naman sineselebrate to. Simula naman nung maliit pa kami, nakagais na namin itong Pahiyas Festival. Gawa nga nung patron na si San Isidro Labrador. Siya yung patron ng mga magsasaka. Para gumanda ang ani ng mga magsasaka, yun, gumagawa sila ng pahiyas nang nanggaling sa kanilang mga butit. Tapos yun, yung halos lahat naman to produkto ng Lukban, mga gulay. Kahit wala akong lupa, bumibili na ako ng produkto Lukban yun ang ginagawa ko pang dekorasyon. Ito po ay parang yung balik ng blessing kay Lord. Kaya kami bumibili ng mga prutas, gulay, parang pinaka-blessing na to niya. Bilang first timer dito sa Pahiyas Festival, masasabi ko po nakakaiba itong festival na ito dahil bukod sa lahat po ay nagpe-prepared and makulay po itong festival na ito and kids friendly po. Napansin ko lang po na yung mga kabataan, yung mga bata, talagang they love this kind of festival. And yung preparation po nito, talagang yung mga Lukbanin, parang a month ago po, talagang they prepare for this festival. At masaya po dito sa Lukban. At marami pong mga turista pumupunta po talaga dito para po masaksihan ang Pahiyas Festival. Taong 1980s nang mas lumawak pa ang pagdiriwang ng San Isidro Pahiyas Festival, tampok ang samut-saring aktibidad. Sa tulong ng mga kinatawan mula sa Department of Tourism, mas lalong dumami ang mga turistang dumarayo rito. Ang before, mga 30 or 40 years ago, ang usually mga dumadalaw lamang po dito sa aming bayan ng Lukban during Pahiyas Festival ay yung mga relatives lamang ng mga Lukbanin din. Pero nung ito nga po yung naging highly commercialized, ay napakalaki po ng in-improve ng aming tourism industry. Well, in fact po dito, ang Lukban po ay tinanyag ng DILG na pinakamaraming bisitang dumalo sa loob ng isang araw. At sa ngayon po sa record ng DILG, ay nakapagtala po kami ng bisita na umabot sa 3 million sa loob ng isang araw. Dahil na rin po ito, hindi lamang sa aming San Isidro Festival, napakalaki rin po na naging ambag ng Kamay ni Jesus Healing Center dito po sa aming bayan ng Lukban. Na ito po talagang dinadayo ng mga pilgrims, lalo tigit yung po mga may sakit at sa panahon ng Kwaresma. Bukod sa makukulay na dekorasyon, sinasabing hindi kumpleto ang iyong pagbisita sa Lukban, Quezon kapag hindi mo natikman ang kanilang ipinagmamalaking kiping, longganisa at pansit habhab na mahalagang parte rin sa pagdiriwang ng San Isidro Pahiyas Festival. Ito pong kiping, yan po ay isa sa masasabi namin na tanging sa Lukban lamang siya makikita. At yan po yung naging part ng celebration namin ng San Isidro Festival na humigit kumulang po noong mga 1700s, late 1700s, ay nung pong nauso ang galleon trade nung una, yung tinatawag natin mercantilism, ay meron po kaming kababayan na sumama sa galleon trade at nakarating po siya sa Acapulco, Mexico.
At doon po, since itong kababayan namin na ito, na si Juan Suarez, ay mahilig po siyang gumawa ng mga pagkain. Yung pong keeping, ito po ay ginamit niyang raw material naman doon ay yung aming bigas na giniling, and then siya po ay pinalanay sa dahon ng kabal o kaya ay saging, and then in-steam o iniihaw siya, ang tawag sa steam, yung pinausukan, pinainitan. Pagkatapos siya po inaalis sa dahon, at pag inalis sa dahon, yung pinakang-keeping niya, itsura din siyang dahon. So kaya meron po siyang mga kulay. So yan po ay naisama sa pagde-decorate ng mga bahay at siya nagbibigay ng kulay sa aming festivity, ang keeping. Ang longganisa din po namin ay ginawa namin kaiba sa ordinary mga longganisa ng ibang bayan. Dito po sa halip na tawagin namin longganisa, ay naggawa kami ng isang kautosang bayan na tinawag namin langgunisa, itong tinatawag namin langgunisang lukban, para magkaroon ng distinction o pagkakaiba doon sa ibang mga longganisa ng ibang bayan. At ang huli nga ay pansit habhab na lubos na ipinagmamalaki ng mga lukbanin dahil sa naiibang noodles o bihon nitong sa lukban lamang matatagpuan. So hindi po namin ini-import yung noodles. Sa halip po talagang yan po ay dito ginagawa sa aming bayan ng Lukban, at yung klase uuri ng pagluluto ay talagang dito na rin po dinevelop sa bayan ng Lukban. Sa mga malikhaing palamuti at masasarap na pagkain na ibinibida sa San Isidro Pahiyas Festival, hindi maitatangging nahuli ng kapistahang ito ang loob ng mga turista, mapalokal man o banyaga. I find it just amazing. I find it worth the 4 a.m. wake up call that I got to be here at 7:30. And the creativity of Filipino people, the joy, everything that goes around is just full of love and positive energy. I will highly recommend it to anyone who's visiting the Philippines or living in the Philippines, of course. It's very beautiful. Interesting, beautiful houses, people, everything. Po namin to first time sa fiesta. First time po, bata po kami. Pero ngayon, now that you look at it, you're older, you get a better perspective. And ganun pa rin po yung effort nila in making decorations and yeah, and putting up booths and stalls for the whole place. So it's nice to see that they put so much effort into this. And that the culture is still alive. In this after all those years, everything is the same. Kasi bata pa kami noon. So it's nice to see that they're still consistent about it and that they're very happy about it. And this happens every year, so. And we're happy about it. Isa lang ang San Isidro Pahiyas Festival sa mga patunay na sadyang napakakulay ng ating kasaysayan at kultura. Hindi rin natin may kukubli na sa mga panahong ito ay lalong na ipapamalas ang magandang pakikitungo ng mga Pilipino sa mga bisita at turistang dumarayo. Walang duda na ang San Isidro Pahiyas Festival ay isang tatak ng mayamang lahing Pilipino. Nagbabalik ang report kay Boss. Sa puntong ito, alamin natin ang ilan sa mga pinagkaabalahan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ngayong buwan ng Mayo. Narito na ang Executive Summary. Naging
Punong-puno ang engagements and activities ni Pangulong Benigno S. Aquino III ngayong buwan ng Mayo, kung saan sumentro ang mga ito sa patuloy na pagpapaunlad ng mga infrastruktura sa buong bansa. Una na riyan ang groundbreaking ceremony ng Cavitex Circumferential Road No. 5 Southlink Project. Ang nasabing proyekto ay may habang 7.7 kilometers at magdurugtong sa C5 Road at Cavitex. Layunin ng proyektong ito na bawasan ang pagsisikip ng traffic sa pamamagitan ng pagdugtong ng business districts tulad ng Makati at Taguig sa ibang southern cities gaya ng Parañaque, Las Piñas at Cavite. Sinasabing mababawasan ang biyahe ng mga motorista ng hanggang 40 minutes sa mga nasabing lugar. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang inspection ng NAIA Expressway Phase 2 project na itinuturing na isa sa top priority projects ng Administrasyong Aquino. Layo ng proyekto na maibsan ang nakaabang na problema sa trapiko papunta at palabas ng pangunahing airport sa Metro Manila. Makikinabang sa proyekto ang humigit kumulang 80,000 na biyahero at mababawasan nito ang travel time mula Skyway papuntang Terminals 1 and 2 ng hanggang 34 minutes. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 26 billion pesos ay inaasahang makukumpleto sa September ngayong taon. Bumisita naman ang Pangulo sa Camarines Sur kung saan pinangunahan niya ang inauguration ng Calabanga Fishport and Cold Storage Facility. Ang nasabing fishport ay nagsimulang itayo noong 2013 na may kabuoang budget na 50 million pesos sa ilalim ng Department of Transportation and Communications. Samantalang ang cold storage facility naman ay sinimula noong 2014 na pinangunahan ng Philippine Fisheries Development Authority na may budget na 46 million pesos. Ngayong napasinayaan na ang mga nasabing pasilidad, inaasahang makikinabang dito ang higit sa 1,300 mangingisda at fish traders. Kabilang na rin ang mga residente sa 8 barangay ng Calabanga. Tinungo naman ni Pangulong Aquino ang lalawigan ng Albay upang pangunahan ang inaugural drive-thru ng Yawa Bridge. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways, ang pagpapalawak ng nasabing tulay ay may budget na 90 million pesos. Ang planong pagpapalawak ng nasabing tulay ay inaasahang magpapabilis ng pagtransport ng mga produkto at maiibsan ng traffic congestion mula city proper papuntang urban barangays. Inaasahang magiging daan din ang Yawa Bridge upang mas mapalakas pa ang turismo sa Albay. Sa lalawigan pa rin ng Albay, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang unveiling of marker at inspection ng Tipo Pumping Station. Nagsimula ang proyekto noong taong 2013 na may kabuoang budget na 335 million pesos. Ang proyekto ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pag-aproba sa pondo nito na pinangunahan mismo ng Pangulo. Sa usaping kalusugan naman, sinaksihan ni Pangulong Aquino ang national launching ng Expanded Human Papilloma Virus o HPV Community-Based Vaccination Program sa Iloilo. Ang HPV ay bahagi ng school-based immunization program ng Department of Health. Ang naturang vaccine ay makapipigil sa cervical cancer na siyang itinuturing na pangalawa sa leading cause of death ng mga kababaihan. Bukod dito, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, libre sa publiko ang vaccines para sa hepatitis B, meningitis, pneumonia, tetanus at diphtheria. Kabilang na ang booster doses para sa measles, mumps at rubella. Isinabatas ni Pangulong Aquino ang Republic Act 10821 o ang Children's Emergency Relief and Protection Act na naglalayong bigyang proteksyon ang mga batang Pilipino tuwing may sakuna. Nakasaad sa naturang batas ang pagsisiguro sa mga pangangailangan ng mga bata bago at pagkatapos ng isang sakuna gaya ng bagyo. Titiyakin ng naturang batas ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga bata tulad ng pagkain, damit, edukasyon at serbisyong medikal.
Pilipinas ay nagbibigay ng mga regalo para sa atin sa anyo ng kultura, natural wonders at iba pang mga natural resources. Alagaan natin ng husto ang ating bayan at mas lalo pa tayong bibiyayaan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa harap ng bawat sakuna. Kaya nating harapin ang bawat trahedya ng sama-sama para sa isa't isa. For previous episodes, maaari nyo kaming mapanood sa rtvm.gov.ph at sa YouTube. You can also visit our Facebook page and Twitter account para sa updates tungkol sa ating presidente at iba pang istorya mula sa pamahalaan. Natapos na naman ang ating kwentuhang nanunood sa kaalaman. See you again next month. Muli ako po si Carla Lizardo, ang kasama nyo rito sa Report kay Boss.